Sagittarius, reading mo for the month of September, pero timeless reading din naman ito kahit lumipas yung petsa or month na nakalagay dyan sa title natin. Lahat ng reading ko po dito ay timeless. Check na natin ano ba tong mga dapat nyong malaman or possible na paparating sa inyo this month. Meron kang grasshopper. Situation in the balance that require careful handling. Wreath. Rat. Wreath. Parang ano nakakaloka yung tunog. Nako. So, may mga challenging ka dito. Moon. Pin. Wow, ito maganda to. Pin, shield, at saka needle and thread. Yan, ganda yan. Okay, so unahin natin muna yung mga challenging cards. Grasshopper. Oh. Ang feeling ko lang dito, kailangan mong maging maingat. Ewan ko, it could be na ito ay isang maselang situation na dapat maging maingat ka sa pag-handle netong sitwasyon na to kung ano man ito nakakaharapin mo or paparating sa'yo. Ito naalala ko lang, singit ko. Huwag kayong magagalit sa akin kung ang mga nauugot ko rito ay may mga negative energies. Kung makitid ang utak ninyo, hindi ninyo matanggap yan, wag na lang kayong manood dito. Total, wala naman pumipilit sa inyo. Okay? Ako'y tagabasa lang. Kung ano yung mapakiramdaman ko, ano yung lumilitaw dito, yun lang yung mga babanggitin ko sa inyo. At kung hindi ninyo gusto, huwag kayong manood. Okay? So, yan. Nanggit ko na yan. Ito, challenging na naman to. Sabi kayo ng sabi na negative kayo yung negative. Bakit? Perfect ba yung buhay ninyo? Wala bang nangyayaring negative sa buhay ninyo? Sisinyo pa sa reader. Kapal naman ang mukha nyo na nakikipanood na nga lang kayo Kung gano'n, huwag manood. Okay? So, ayan, pwedeng yung iba dito, this is loss. Sorrow over a loss. Kung ano man yung loss na maaari mong ma-encounter this month. And by the way, card reading lang naman to, hindi naman ibig sabihin na naglitawan dyan, talagang, sure ball na mangyayari na yan sa'yo. Wala namang ganun. Wala namang nagsabi na eto talaga, hindi mababali, magkakatotoo to. Wala naman ganun. Wala akong sinasabing ganun. Maaari, kaya nga posible. Maaaring mangyari, maaaring hindi. Ewan ko kung anong intindi niyo doon. Okay? So, yan. Could be na merong loss. And maaaring yung sorrow na yan is dahil dito sa kung ano man itong bagay na mawawala. No? Defeat, loss, and someone working against you behind your back. Traitor, backstabber, energy. Kung saan man yan. Meron ka ring mga changes. Ito walang sinabi kung positive or negative Basta ang sinasabi lang dito may mga changes na maaaring mangyayari paparating sa iyo. Ano pa maganda? Ito yung iba bagong career, trabaho, opportunity. Yung mga nag-aabang ng opportunity baka ito na 'yon. No? Shield. You need to defend yourself kasi nga meron someone dito
na pwedeng sinisiraan ka niya, feeling ko lang eh. Parang sinasaksak ka nga patalikod, di ba? Tinatraidor ka. Oh. Backstabber nga, di ba? Papalihim kung tumira. And parang ang mangyayari dito eh, kailangan mo pang improve yung sarili mo, kailangan mo pang depensahan yung sarili mo when it comes to mga ganitong paninira or attack sa'yo. Sa kredibilidad mo yan, reputasyon mo, kung saan, di ko alam, no? General reading. Needle and thread, ayan, this is a wish na maaaring matatanggap mo. No? A wish will be granted daw, ha? General energies, overall energies for this month. Check natin. Justice card, Libra energy. Meron talagang gumagawa ng injustice sa'yo. Promise ito, oh. Yan, kailangan mo nga depensahan yung sarili mo. May katraiduran dito, may paninira, may below the belt. Yung tipong mayroong something dito na hindi patas or parang margabyado ka eh. Biased ba? Biased. Kaya nga yan, no, parang kailangan mo pang ipaglaban, i-defend yung sarili mo dito sa situation na to. And baliktad kasing justice mo. So, pwede talaga ikaw ang, alam mo yun, pwedeng ikaw ang talo or magiging unfair para sa'yo yan. Pwedeng yung side mo, hindi ka ma-consider, mapakinggan kasi nga meron something dito na imbalanced eh. Okay. Ay, nakikita ko pwedeng may mga social events, gatherings. Happy kung ano man ito. Okay. Pwedeng nakikita ko rin dito, pwedeng may mga makakasalamuha kang bago, may mga mamimit ka na bago, romantic man yan or hindi. Pero nakikita ko rin kung meron mang traitor sa'yo dito, nakikita ko rin naman yung support ng mga taong loyal sa'yo. No, na susuportahan ka nila dito. Okay? Loved ones man yan, friends or colleagues, no, etc. Ano yung hindi mo inaasahan na pwedeng mangyari? Ganda. Mukhang meron something na magbubunga ng maganda dito with the Empress, ha? Ayan, tsaka ito talaga, you have expansion card, opportunity card with the Two of Wands. Expansion kasi to eh. Or kung ano man itong projects mo, pinaplano mo, nakikita ko, it will bear fruit. No? This is also a card ng abundance, luxury, comfort, no? Empress yan eh. Venus energy. Pwedeng Taurus or Libra. Ayan, by the way, may Libra dito. Okay? So, nakikita ko dito is expansion opportunity for you. Nakikita ko na may dalawang options ka rin dito with the Two of Wands. Nakikita ko yung mga plans mo will work out, no? In career man yan or not. Meron ditong something na magkakaroon na ng resulta, outcome, positive, by the way. Oo, meron kang something na gagawin eh. Kasi yung Empress is about creation. So, pwede, ewan ko kung ano itong makikreate mo this month. Good stuff. Ano yung maganda mangyayari sa'yo? So, hindi mo ina-expect na ganyan, ano? So, positive yung sa hindi mo ina-expect. Ito na yung good stuff, yung maganda mangyayari. Okay, at least. Naalala mo to, di ba parang merong defeat dito or loss?
pagkalugi, pagkatalo, or pagkawala. Something na pwedeng makuha from you. I think dito sa good stuff mo is kung ano man mga conflict ito, problema, trouble, tingin ko alam mo yun, matatapos at matatapos din yan eh. Kasi nakikita ko may changes dito eh. And maaring meron kang hinihiling dito na maaring ipagkaloob sa'yo. Matatapos na rin yung period of waiting mo dito, yung period ng parang nag-aalangan ka or halos mag-give up ka na. So nakikita ko dito, kahit na parang halos sukuan mo na to, on the verge of giving up ka na, darating yan kung kailan, kumbaga sakto yung timing na darating kung ano yung ine-expect mo. No? And mare-resolve whatever conflict ito dito sa sa 5 of Swords. Sa tingin ko, this is gulo, problema, away. I think mare-resolve rin naman yan. Or, kasi nga meron something dito na parang i-defend mo yung sarili mo, di ba? Oo, at least, hindi ka naman totally talunan luhaan talaga rito. Yun yung nakikita ko lang kasi nasa good stuff yan eh. Okay? I think yung justice, makiklaim mo rin yung justice na kailangan mo. Yun ang feeling ko. No? Career, financial. Wow, ganda, Chariot. This is Cancer energy. So, meron dito Cancer, Libra, Taurus. Wow! This is reaching a successful conclusion with the Chariot. This is card ng success, like the Two of Wands is expansion and opportunity, no? Kung nakikita mo yan, ay may new job ka, career, meron kang wish come true, may mga magagandang changes dyan. So, nakikita ko dito, in terms of career, wala ka namang problem. Kasi meron kang mararating dito eh. Ito ay depende na sa mga choices mo, decisions mo, determination mo. Kasi nga dito, 'di ba, sabi ko nga on the verge of giving up, pero dapat huwag kang mag-give up kasi darating yan kung kailan talaga, alam mo 'yon, sakto yung dating ba, may divine timing diyan eh. 'Di ba? Kung nag-quit ka, edi hindi ka successful dito. So nakita ko lang dito, hindi mo to something na hindi mo susukuan. Kaya nga ikaw magsasucceed dito eh. Okay? So, this is also good sign pagdating sa pagta-travel. Or it could be decision making, a choice to make since parang may dalawa kang options dito. Parang ganun din yung 2 bonds mo eh. Parang makakapamili ka eh. Magde-decide ka, mamimili ka dahil may dalawang path dito or dalawang options. O 'di ba? Merong merong Ace of Cups dito, which is an offer, a gift or a blessing sa iyo. Baka yun yung blessing, yung gift, yung wish granted mo. Siguro na-delay lang, kasi baliktad yung Ace of Cups mo eh. Okay? Pero andun pa rin, darating siya. Basta maghintay ka lang. Huwag ka lang, mainip agad or sumuko agad. Kasi nga, sabi ko nga, darating yung saktong timing. So, sa love life mo, pasensyahan nyo na kung masakit lalamunan ko, ilang araw na masama yung pakiramdam. Pira lang magkasakit guys sa isang taon. Love life. Oh, okay. I think this is a water sign. Lakas ng water sign. Pwedeng si Cancer.
Or kung merong mga iba pang water signs dito. Sa tingin ko, meron ditong something na i-reciprocate ni person mo eh. Susuklian niya, ibabalik niya. Or ikaw, pwedeng magkabaliktad yung energies dito. Yes, this is a relationship na hindi lang one-sided, I think. Oo. Sa tingin ko naman, kung meron kang feelings dito sa person mo, or meron siyang feelings sa'yo, ano kayo eh, bigayan kayo, or pwedeng, ayun nga, hindi one-sided. So, kung nag-wonder ka, kung may feelings ba tong tao na to, and willing siyang, alam mo yun, mag-effort in this relationship. Willing siya magbigay. Ayan, willing siya magbigay. Or and vice versa kayong dalawa. So, nakikita ko there is equal give and take in this connection. And there is maliwanag na special feelings or love. Okay? So, patas to, patas. Patas na partner, jowa, relationship, connection. Okay, may conflict talaga dito. Pero di ba sinabi ko nga sa good stuff, ano man problem, conflict yan, mariresolve yan eh. Merong mga tao ditong kinakalaban ka, nainggit sa'yo, nakikipag-alam mo karera sa'yo. Kasi nga, ayan, meron di mo alam eh, meron diyang nakataligod ka, may kalaban ka. Okay. So, yes, meron talaga something dito na matatapos na yung period ng paghihintay. Okay? Ito na yung break na hinihintay mo. Kung natenga ka man, na-stuck ka, napahinga ka, okay, back to work na uli. Ayan, pwedeng iba sa inyo, pwedeng back to work na uli, pagkatas ng leave, or pagkatapos nga ng period ng inactivity, ito na yun. No? Back to business na uli, kumbaga. Galaw-galaw na uli. May ganap na uli. Ayan. Okay? So, yan yung reading mo. Take care. God bless. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.